Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Yauri Senjun, shoutout kay Ronel Sano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Napakabilis ng anino na halos hindi na makilala sa mata. Sa ilalim ng takip ng gabi, ito ay parang hangin na umiihip. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating na ang mga kalakal sa departamento ng Zuyanshue sa timog mahigit 100 milya ang layo. Pagkatapos, dumaan sila sa departamento, nanatili sa likod nito saglit, lumaban muli, at huminto sa harap ng departamento ng Zuyanshue. Masyado kasing laki si Kun para nilaga sa isang kaldero. Masayang, parang nagbabasa ng tula, parang kumakanta. Bagamat hindi masyadong malakas ang boses nito, maririnig ito ng humigit kumulang bago magbukang liwayway. Puno ng bulak ang tenga ni Zuyanshue. Akmang matutulog na siya ay bigla niyang narinig ang agarang ulat ng kanyang mga nasasakupan sa mga oras na ito. Gamulong-gulong siya sa kama at sumimangot, anong problema? Sabihin mo sa Panginoon ng lungsod na may biglang lumitaw na lalaki sa harap namin at kumakanta at nagbabasa ng tula sa harapan namin. Nagmamadaling sabi ng mga nasasakupan ko. Shit, may sumulpot, kumakanta at nagbabasa ng tula. Natarante si Zuyan. Oo, napakalaking nilaga sa kaldero, ang nasasakupan ay natarante rin, parang dapat ang mga tao sa lungsod. Sino ang dapat mahulog sa lungsod? Nakasuot ng baluti, malungkot na sinabi ni Zuyanshue. Ang kanyang ina, ano ang gusto ni Han Sanchen na gawin? Pagkatapos ng magdamag na pagtatalo, pumunta pa rin siya sa aking bahay. Talaga bang naisip niya na si Ai Zuyanshue ay isang maton? Sumunod ka sa akin palabas. Sa sandaling itinaas ang espada, direktang naglakad si Zuyanshue sa labas ng tent. Sumunod ang isang grupo ng mga sundalo, hanggang sa harapan ng kampo. Nang dumating siya sa pintuan at nakita ang bisita, si Zuyanshue, na orihinal na galit, ay nagulat, Aaron. Ang lalaking nakahiga sa lupa sa may pintuan na naka-cross legs ay walang iba kundi si Han Sanchen. Zuyanshue, ngumiti si Han Sanchen, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ikaw. Nang marinig ito, hindi masyadong nagalit si Zuyanshue. Nakatulog siya na parang umutot. Malinaw na hindi siya nakatulog ng ilang sandali. Han Sanchen, how dare you come to our front alone? Do you really think you are invincible? Galit na uminom si Zuyanshue. Ngumiti si Han Sanchen, medyo mabangis, ngunit hindi ito magagapi. Panginoong Zo, huwag mo na akong purihin. Madali akong ipagmalaki. Han Sanchen, galit na sigaw ni Zuyanshue, itinuro ang Aaron, at sumigaw, huwag mong masyadong dayin ang mga tao. Ano ang gusto mong gawin sa lupa? Sabihin mo ito ng masaya. Ngumiti si Han Sanyi at tumango, ikaw at ako ay magkaaway lang, hindi magkaibigan. Ano ang magagawa ko kung sasabihin mong bibisita ako dito? Para maabutin ka. Han Sanchen, kung nasaktan mo ako ng mag-isa at maglakas loob na magsalita ng napaka-wild, nasaan ang mga general? Oo, Han Sanchen, hahayaan kitang wala ng balikan. Nakikinig ang mga general sa utos at kinuha si Han Sanchen para sa akin. Oo, sa utos ng lahat ng general, mabilis silang sumugod sa Aaron. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, nag-ipon ng enerhiya sa kanyang mga kamay, at direktang naglunsad ng counterattack sa harap ng isang pulutong ng mga sundalo. Sa tingin mo ba, ikaw, Han Sanchen, ay minsang natalo sa 10,000 ng ating mga tropa sa lungsod ng Gailuo, at ngayon ay ganoon din. Sinasabi ko sa iyo, Han Sanchen, masyado kang kumpiyansa. Paluan ang mga tambol at hayaan ang lahat ng mga sundalo na pumunta kaagad sa tarangkahan. Oo, ilang sandali pa, tumunog ang mga tambol sa harap ng pormasayon,
at lahat ng mga sundalo sa batalyon sa katimugang Pormasayon ay lumabas at nakipaglaban sa harap ng Pormasayon. Lumipad sa langit si Han Sanchen at hinayaan ang mga tao na dumating tulad ng isang gumugulong na baha. Saglit siyang natigilan at napangisi. Zuyanshua, simula nang ginulo mo ako, ang pagbagsak na ito sa lungsod ay magiging iyong walang hanggang bangungot. Ganito sa simula, at ganito ngayon. Ang mga salita ni Aaron ay nahulog, at ang kanyang enerhiya ay tumaas ng husto. Pagtingin sa malayo, para lang itong isang Diyos sa oras na ito. Han Sanchen, ang pagkapanalo ng isang beses ay hindi panalo. Sino ang matatawa hanggang sa huli ay ang tunay na panalo. Nang makita ni Zuyanshua na lumabas na ang hukbo, sa wakas ay nagpakita siya ng mabangis na ngiti. Yung hindi pwedeng manalo minsan, qualified din na pagtawanan yung mga nanalo sa'yo dito. Hinamak ni Han Sanchen. Isang tao lang ang nangahas na lumapit sa harapan ko at sumigaw, Han Sanchen, isang beses ka lang mananalo, at isang beses ka lang manalo. Malamig na sabi ni Zuyanshua. Sinong nagsabi sa iyong pumunta ako mag-isa? Malamig na ngumiti si Han Sanchen. Gusto lang sumagot ni Zuyanshua. Bigla siyang nakarinig ng mga sigaw sa likuran niya, at nagmamadaling bumalik sa kanyang mga mata. Hindi napigilan ng buong tao na buksan ang kanyang mga mag-aaral at pawisan. Storytelling channel sa YouTube. Paano? Paano nangyari ito? Sa likod ng kanyang 50,000 tropa, isang puwersa ng higit sa 10,000 katao ang lumitaw mula sa kung saan at hinahabol sila sa lahat ng paraan. Ito. Hindi niya maintindihan, at hindi niya maintindihan, bakit lilito ang kalaban sa likod nila. Imposible. Dong Ying, sa pag-usbong ng digmaan sa timog, ang mga tao rito ay sunod-sunod ding lumabas sa mga account. Isang grupo ng mga senior executive ang nagsimulang mag-utos sa mga sundalo na magtipon at maghanda para sa mga emerhensya. Mabilis ding lumabas si Mingyu sa account at sumama kay Peigo at sa iba pang dumating. Anong nangyari sa timog? Ang ulan ay nakakasilaw sa aking mga mata. Mag-ulat sa matanda. Ayon sa ulat ng Especially Iya, ilang araw lang ang nakalipas, pinangunahan ng Aaron ang pagsalakay sa pangunahing punong tanggapan ni Zhu Cheng. Siya Han Sanchen ay napakatapang. Kung hindi niya ipagtanggol ng mabuti ang lungsod, naglalakas loob siyang salakayin tayo ng palihim. Galit na sigaw ni Ye Shijun. Napatingin din si Mingyu sa taong nagulat ng impormasyon. Halatang naguguluhan din siya tungkol dito. Kahit na gusto ni Han Sanchen na gumawa ng mga mapanganib na galaw, hindi siya dapat gumawa ng ganoong karahasan at mapanganib na mga galaw. Ang kanyang garrison sa isang gilid ng pader ng lungsod ay hindi hihigit sa 20,000 katao, at ang kanyang sariling panig ay may pinakamaliit na bantay na 50,000. Ano ang posibilidad na manalo ang kanyang Aaron? Narinig ko na pumunta si Han Sanchen sa harapan at sumigaw, umaakit ng maraming tao para salakayin siya, at mahigit 10,000 katao ang biglang napatay sa likod namin. Ano? Nagulat si Mingyu nang marinig niya ang mga salitang, paano magkakaroon ng kaaway sa likod natin? Ang hukbo ba ang nangharas sa US ngayon? Hindi man lang sila nakatakas sa mga bundok, ngunit lumihis pabalik sa timog periphery ng lungsod. Nagulat ang lahat sa sinabi nito. Elder Shenlang, ano ang dapat nating gawin ngayon? May nagtanong, gusto mo bang magpadala kaagad ng isang tao na magpapatibay kay Lord Zhu? Si Peigo ay sumimangot at iwinagayway ang kanyang kamay, sa oras na ito, ang timog ay nakikipaglaban. Bukod dito, ang insidente ay masyadong biglaan. Si Lord Zhu ay malinaw na hindi ito hinarap sa oras. Ang isang malaking pagkatalo ay hindi maiiwasan. Sumimangot si Mingyu at tumingin kay Peigo, ano ang ibig sabihin ng Pei Patriarch? Kung tamaan niya ang ating mga tauhan, sasalakayin natin ang kanyang lungsod, sabi ni Peigo. Ang mga salita ni Patriarch Pei ay makatwiran. Ngayong ang hukbo ay pumunta na sa timog ng lungsod, nangangahulugan ito na wala tayong pag-aalala tungkol sa direksyon ng silangan na tarangkahan. Sa pakikipaglaban sa panahong ito, hindi lamang natin makakamit ang ating mga madiskarteng layunin, ngunit palibutan din si Wei at iligtas si Zhao, at tulungan si Lord Zhu mula sa gilid. Sinabi rin ni Fu Tian. Tumanggaw si Mingyu. Ang planong ito ay magagawa. Utos sa mga tropa, tumunog ang mabibigat na tambol, at sinalakay ng 3 hukbong sandatahan ang lungsod mula sa 3 panig. Oo, ilang sandali pa, muling tumunog ang tambol ng digmaan sa silangan. Nang marinig ang mga tambol,
ang mga hukbo ng hilaga at kanluran ay nagsimulang magtipon. Gayunpaman, nang iutos na ni Mingyu ang pag-atake, may mga pagsabog ng tambol. Ang direksyon ng tunog ng drum na ito ay hindi sa ibang lugar, ngunit sa likod mo. Magulat sa matanda, 10,000 tropa ang pumapatay sa atin mula sa direksyon ng mga bundok. Sa apurahang ulat ng isang espesyaliya, lahat ng mga taong naruroon ay nagulat sa pagkawala ng kanilang baba ng sama-sama. Anong pinagsasabi mo? Kami, may mga tropa sa likod natin. Nakikita mo ba ng malinaw? Nakita ito ng mga nasasakupan. Nang malinaw, at ang liwanag ng kanilang marcha ay nagniningning na may ginto. Walang alinlangan na ito ay ang Golden Army. Sagot ng espesyaliya. Shit, kung hindi ang hukbong ito sa likod ng Zuyanshuo sa timog ng lungsod, kung gayon. Saan lumitaw ang hukbo sa likod ng timog ng lungsod? Mahirap bang na-ambush ang Aaron? Ang isang grupo ng mga executive ay ganap na pipi. Kung gayon, ang pagkubkob ay dapat nakanselahin kaagad. Pinagpawisan din si Peigo. Sa sandaling mali ang nakaraang hula, sa oras na ito, ang pagkubkob ay magiging malamig na mga araw na pinaputok sa likod ng magkabilang panig, at ang sitwasyon ay lubhang masama. Bukod dito, lalo na ang biglaang pagpatay na ito ng isang ganap na karagdagang puwersa ay nagpapaisip at natatakot sa mga tao. Dahil ngayon ay maaaring biglang lumitaw, sino ang makakagarantiya na ang susunod na kanluran at hilaga ay hindi makakapatay ng ibang mga tropa? Kapag may mga ambush na tropa sa lahat ng panig, kung pipiliin nilang salakayin ang lungsod, sila ay ganap na balot ng dumplings. Ang natitirang 300,000 tropa ay maaari ding maging higit sa 300,000 na live na target. Shit, anong klaseng kalaban ang kaharap natin? Hindi napigil ang mapabulalas ni Peigo. Pati si Mingyu ay nataranta at hindi nakapagsalita. Nakatingin lang siya sa timog kung saan nagaganap ang digmaan. Para sa isang oras, ang buong tao ay nahulog sa pagkalito. Ito ay malinaw na ang kanyang hukbo na kumukubkob sa lungsod, ngunit sa oras na ito, paano siya naging isang tao ng Aaron sa lahat ng dako? Ikanaway ni Mingyu ang kanyang kamay, Mingjin. Stop! Ipaalam sa lahat ng departamento na magsagawa ng mga hakbang sa pagtatanggol, Ye Shijun. Oo, agad na ayusin ang mga piling tropa at bumalik upang salubungin ang kalaban. Oo, umorder si Ye Shijun, iwinagayway ang kanyang kamay, at agad na inakay ang tropa palayo. Patriarch Pei, ano ang utos ng Dragon Elder? Mahinahong sabi ni Peigo. Pwede bang magpadala ka ng maliit na grupo ng mga tropa sa timog, Lord Zhu? Naiintindihan ni Pei. Nagpadala si Pei ng isang tao upang makipagkita sa kanya. Bahagyang tumango si Mingyu at tumingin muli kay Fu Tian. Para kay Fu Tian, dapat mong pamunuan ang isang grupo ng mga eksperto upang mag-espiya kaagad. Gusto kong matiyak na ligtas ang ating mga nakapaligid na tropa sa likuran. Naiintindihan ng mga nasasakupan. Tumango si Mingyu, tumingin sa lungsod, at walang magawang bamantong hininga, simulan na natin. Pagkatapos noon, si Fu Tian at ang pamilyang Pei ay pawang mga piling tao, tumatanggap ng mga order ayon sa pagkakasunod-sunod, at malapit nang umalis. Patriarch Pei, magsama sa ilalim ng account. Marahan na ngumiti si Peigo, walang pakialam si Kuya Shenlong sa kaaway sa likod niya. Si Mingyu ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, at si Peigo ay tumugon din ng isang ngiti. Sa katunayan, alam nilang dalawa na ang pag-atake ng hulihang Aaron troops ay ba-attack lang, kunwari lang. Hanggat hindi ka umaatake sa lungsod, ang kabilang panig ay hindi maglalakas loob na sumalakay sa kalooban. Isa-isang dahan-daw ang pumasok sa tent ang dalawa. Sa likod nila, walang ibang tao, kundi isang entourage ni Peigo. Pagpasok sa account, bumangon si Ningyu para magbuhos ng tsaa, at ang likod ay lumapit sa mukha ni Peigo. Tumawa si Peigo, umiling at mapait na sinabi, natatakot ako na si Pei ay maaaring personal na uminom ng tsaa na ginawa ng Dragon Elder, na isa ring bihirang paggamot sa mundo. Walang pakialam si Mingyu, at dahan-daang bumalik sa kanyang kinatatayuan, Patriarch Pei, tayong dalawa lang ang nandito, at ikaw at ako ay hindi kailangang maging magalang. Sa kasalukuyang sitwasyon, gustong malaman ni Mingyu, anong payo ang mayroon si Patriarch Pei. Ngumiti si Peigo at si Mingyu lang ang tumawag sa account. Sa katunayan, nahulaan na niya ang gustong sabihin ni Mingyu.
Malakas ang depensa ng lungsod, at may halos 100,000 elite na tropa sa loob. Bagamat ang ating panig ay may malaking bilang ng mga pakinabang, mahirap bigyan ng buong laro ang malaking bentahe ng puwersang ito sa pagkubkob. Kaya ang pagkubkob ay pagkubkob. Walang higit sa dalawang paraan upang palibutan ang lungsod at bitag ang kaaway. Ang isa ay ang pagkubkob dito, na ginagawang pesimistiko o desperado pa nga ang mga tagapagtanggol, at nagbubukas pa ng pinto para sumuko. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, si Han Sanchen ay isang master ng psychological warfare, kaya hindi magagamit ang pamamaraang ito. Pagkatapos, wala nang hihigit pa sa 200 na nakapalibot sa pagkain at damo nito. Kapag napapaligiran na ang lungsod, malapit nang iunat ang pagkain at damo. Natural, magkakahiwa-hiwalay din ang militar. Sa oras na iyon, magiging parang damo rin ang buong city defense, vulnerable. Umiling si Mingyu. Natatakot ako na hindi alam ni Patriarch Pei na may magic weapon si Han Sanchen. This magic weapon is a book. Parang ganito ka lang, pero sa totoo lang, ibang mundo ang librong ito. Ako mismo ang nanguna sa mga tropa dito, at ang bilang ng mga tropa na nakatago sa kanyang libro ay hindi bababa sa 10,000. Gayunpaman, ito ay katulad lamang ng lugar ng Chenbing Demon Clan, na sumasakop lamang sa isang sulok ng piyanan. Panipi, at saka, iba ang oras sa loob kaysa sa labas. Ang ibig kong sabihin, kapag kinubkob na natin ang lungsod at mabitag ang kanilang mga butil, ang Aaron ay maaari ding magtanim ng butil at mag-ani sa mundong iyon upang makumplito ang muling pagdadagdag. At ang mga magic weapon na ito, halatang natigilan si Peigo nang marinig niya ang talumpati. Kung ang sinabi ni Mingyu ay hindi kailangan, kung gayon ang digma ang pagkubkob ay magiging ganap na kabiguan. Sa kabaligtaran, sa pagkaantala ng oras, ang pagkonsumo ng iyong panig ay magiging mas nakakatakot. Marami tayong tao at mas marami tayong kumokonsumo. Kung may ay dadagdag ang mga tao sa lungsod, matagal na tayong makakasama. Narinig ni Mingyu ang mga salita at tumango. Sa makatuwid, dapat tayong magsagawa ng malawakang pagkubkob. May mga kaaway man sa likod natin o wala, at ilan. Nag-isip sandali si Peigo, hindi agad nakasagot, at biglang ngumiti. Nagtaka si Mingyu at tumingin kay Peigo. Hindi niya alam kung bakit siya nakangiti ng mga oras na ito. Patriarch Pei, anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Mingyu. Bahagyang napaatras si Peigo, muling ngumiti, at tumingin kay Mingyu, bigla akong may naisip, at dahil lang dito, bigla kong nalaman na ang sitwasyon natin ay hindi kasing hirap ng inaakala natin. Sumimangot si Mingyu, naguguluhan at nagtanong, ano ang ibig sabihin ng Patriarch Pei? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!